Magandang araw po sa inyo. Ako pong muli si Buding mula po sa Kuwait. Ang aking ibabahagi po dito, Sir Red, ay noong mga panahong nasa may gawing Lower Bikutan pa lamang po kami. First time ko pong maka-encounter ng demonic existence. Wala po talaga sa hinagap, Sir Red, na yung isang ordinaryong gabi, dakong alas 7 na po iyon, sa apartment na tinutuluyan ng second cousin ko, mangyayari ang lahat. Kukuha po sana ako ng sinampay doon sa gawing terrace nila sapagkat nasa third floor po iyon. Kaya talagang kapag naroroon ka tumambay sa terrace ay maganda talaga yung view, maayos talagang tambayan at mas madali pong makapagpatuyo ng mga damit doon. So papunta na po ako sa sliding door nang bigla po talagang may bumuga ng napakainit na hangin. Kung hindi ako nagkakamali, para niya akong hiningahan sa kanang tenga at kakaiba yung sound na narinig ko. Para po siyang nag-growl. So dahil doon, Sir Red, ay napasigaw ako. Nabigla ako dahil saan nang galing yung tunog at bakit ang init nung pakiramdam ko gayong talagang malamig naman nung panahon na iyon. Bigla pong bumigat yung likuran ko nung sandaling iyon matapos kong maramdaman yung mainit na hangin. Agad ay ginapangan na ako ng hilakbot sa katawan nun, Sir Red. Dali-dali ay pumunta ako sa pinsan ko at sinabi ko sa kanya ang nangyari. Takot na takot akong nagtago sa kwarto nun at nagdasal ng Our Father sa malakas na boses, pero lalo pong uminit yung tila singaw sa buong unit at nagsisisigaw na yung pinsan ko. Inuudyok niya ako na bumaba na daw kami. Takot na takot kami na kumaripa sa hagdan pababa. Hanggang sa nagpunta na nga sa bahay yung caretaker ng apartment. Nanginginig pa rin po yung mga kalamnan namin nung nagkuwento kami sa kanya. Ang sabi niya, mukhang binati daw kami at gusto lamang makipaglaro sa amin nung mga kaibigan na matagal na raw na naroroon sa apartment. Aminado naman siya na meron daw talagang mga something doon sa kanyang apartment, lalo dahil sa abot ng kanyang memorya ay hindi pa po pala nabeblesan yung apartment. Kahit sa first and second floor ay meron din pong kwento kaming nalaman. So bumalik na lamang po kami sa taas at sinamahan na po kami ng caretaker. Ang sabi niya, magpatugtog na lamang daw kami ng mga worship songs at lakasan namin yung volume. Grabe talaga noon, Sir Red. Kapag binabalikan ko yung ala-ala namin na iyon, kinikilabutan ako, lalo sa puntong isinusulat ko muli yung karanasan namin yun. Naaalala ko rin na hindi ako agad dinalaw ng antok nung magdamag na iyon at kamalas-malasan ay nakatakda pa nga ng sumunod na araw ang aking medical lab test dahil kailangan ko na ito sa agency ko patungo sa abroad. Nakakatakot pala na nakakapraning yung ganitong first-hand experience. Ito po muna ang aking ibabahagi sa inyo. Maraming salamat dahil pinaglaanan niyo po na ma-e-ere o ma-stream sa inyong YT or podcast ang aking mga kwentong ito. More success sa inyong segments and programs at marami pa pong mahawa ng pagiging solid HTV positive. Hello po, ako po si Minnie. Kung inyong naaalala, meron na po akong isang kwento na naipadala sa inyo at na-feature na po siya bilang isang regular episode. So ngayon naman po,
magbabahagi ako ng isa pang naranasan namin. Naaalala niyo po ba yung unang kwento ko sa aming bahay na unang tinirhan? So dahil nga po hindi na nagiging healthy para sa aming pamilya yung mga pagpaparamdam sa naturang lugar, ay nagdesisyon po ang mga magulang ko na umalis na sa lugar na yun. Yun kasi yung pinakamainam na solusyon para hindi na rin po lumala ang sitwasyon namin. Kasi nga, tulad ng nabanggit ko sa aking unang kwento, halos wala po kaming kapitbahay talaga at kung tutuusin, para siyang ghost town kasi. Napakapangit na rin ang mga experience namin sa dati naming bahay kaya talaga kailangan na namin na magsimula muli. Pero hindi ko po alam kung bakit simula nang lumipat kami, mas nagpaparamdam sila. Hindi sa literal na paraan, kundi sa mga bangungot ko. Hindi ko po malilimutan yung first sleep paralysis na naganap sa akin at ako ay grade 7 or katumbas ng first year high school na noon. Sobrang takot ko talaga at akala ko ay mamamatay na ako. Kaya nung paggising ko mula sa isang masamang panaginip ay gayon na lang ang aking hagulgol. Ito yung dahilan kung bakit nagising ko sina mama. Take note lamang po, wala pa po ako talagang alam sa sleep paralysis at hindi ko nga alam na iyon na pala yung nangyari sa akin. Hindi ko rin alam kung ano yung mga dapat bang gawin once ma-encounter ito, pero ang ginawa na lamang po ng mga magulang ko ay pinakalma at pinatahan ako. And then afterwards, napababa naman po ang aking takot. Hinayaan na lamang po nila ako na magdasal and then makatulog. Habang si mama ay mas pinili po na tumabi na lamang sa akin. Yung sumunod na bangungot ko naman po ay palaging ganito ang laman. Ako ay nasa lugar daw na sobrang familiar sa akin. As in alam na alam ko daw yung daanan kaya dire-diretso lang ako na naglalakad. Pero parang meron pong humahabol sa akin na tao. Ang alam ko ay wala itong muka at hindi ko alam ang dahilan kung bakit palagi siyang nagpapakita. Parating ganun po yung bangungot ko. Kung hindi naman ako hinahabol, para lang po akong naglalakad sa isang lugar na walang kabahay-bahay at isang tuwid na daan lamang ang naroroon. Maraming puno sa paligid at doon nga'y inaalala ko na nadaanan ko na ng ilang beses yung dinadaanan ko sa bangungot ko. Hanggang sa makalayo-layo nga ako ng daan na nilakad at napagtanto ko na tama ako. Itong daan na ito ay patungo po sa dating bahay na una naming tinirhan. Kapag nakikita ko yung lumang bahay o yung unang bahay na tinirhan namin sa panaginip kong yun, ay agad-agad pong napuputol. Agad-agad nagigising ako. Gustuin ko man po na ipagpatuloy yung paglalakad ko sa aking bangungot ay wala po talaga akong magagawa na para ba talagang naka-timer na sa oras na papalapit na ako sa dati naming bahay na nakikita ko sa bangungot ay nagigising talaga ako. Palagi ko rin pong ikinikwento sa mga magulang ko ito pero hindi ko inaamin na simula nung umalis kami sa dating bahay na aming tinirhan ay dun po ito nagsimula. Maraming salamat po, Sir Red. Thank you sa pagbabahagi ng aking sleep paralysis experience at kapag may free time na po ako, ibabahagi ko naman ang ilan pa sa mga naranasan ko. Since college student na po ako ngayon at parati pong may ginagawa sa school kaya aabangan ko ang susunod na free time ko. Maraming salamat, Sindak Short Stories. Inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like,
mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.